Okay, question for everyone. Kahit sino pwedeng sumagot. Paano yung process nyo sa pagsusulat and how do you prepare for each battle? Raise your hand. Kuya ba lang? Si Badang, no, TV Patrol, sabay Jakol, ganun. Si Badang tapos na magsulat eh, so siya dapat yung tanungin nyo. Kuya Dang. Sige, Tito B. Wala lang. Isipin mo lang may galit ka sa tao, okay na yun. Diba? Gano'n lang kasimple. Kung paano ka bumatil, upali mo yung pader. Diba? Yun naman gagawin mo. Sino mamurahin mo? Yung pamilya mo. Diba? Gano'n lang kasimple yung paghahanda. Hindi, kung saan naman, ano siya eh, parang kailangan mong sulitin yung 1 month na yun na magagawa mo yung personal mong buhay tsaka yung battle rap. So, 2 weeks, siguro, puro drops ka lang, note ka lang, hanggang sa pumasok ka ng ideya. O kaya, yung mga punchline mo, ipunin mo na, para yung 2 weeks, kukonect lang na lang sa kabisa. Sure, pupupanin mo yung battle. Sige, aside from Tito B and Lip, ano pa yung Gojo? Yan, ako nga pala si Zaito. Sa kanya. Hindi, sa pagsusulat, ito payo ko lang to sa inyo Kumonta kayo ng mga tropa. Kasi mahirap mag-solo, pare. Pag magsusulat ka ng solo, yun totoo yun. Kailangan nyo ng tropa, kumausap kayo, pasahan kayo ng ideya hanggang makabuo kayo ng all 3 rounds. Kasi pag solo lang, walang kwenta eh. Pag 2 kayo or 3, 4, solid yun. Kasi maririnig mo na, ang pangit niyang pre, wag yan. All-star yan. Ako duling ako. Meron akong 2 tropa, 4 na yun. Bali ganun, ang preparasyon. Hindi totoo yung solo sulat. Tangin na kalokohan yan. Hindi ba mortal sin yung ghostwriting sa battle rap? Ganun. Depende sa TF kasi yun. Kasi pag halimbawa 100k ang TF mo, meron 30% dun yung tropa mo, bali meron siyang 30k. Okay din, bali, kunyari, depende pa rin yan sa contract eh. Para sa akin talaga kailangan ng ghostwriter. Depende sa pangangailangan. No? Mas solid kasi pag may iba kang taga-sulat. Mas madali. Walang matinong sumagot yun. Hindi, para sa akin, syempre sa scene natin, di ba? Pag nagpa-ghostwrite ka, parang wala kang karapatan sumampay sa tablado ng flip-top. Parang gano'n, no? Kaya saan mang liga, kung may taga-sulat ka, di ko nga alam kung ba't umabot ng final si Luxuria eh. Hindi, depende pa rin eh. Kumbaga may iba't ibang advantage eh. Iba walang ghostwriter, pero puta nagsashabu. Diba? Ano pa lang, tapos na eh. Yun, no? Pwede naman magpa-ghost. Ibang elements naman yun. Sa totoo lang. Pwede naman talaga magpa-ghostwrite, basta wag mo lang ipapaalam. Yan. Pag nalaman kasi, di ba, parang wala kang dignidad sa... Mawawala talaga yon yung credibility. Pag nalaman, itanggi mo. Feeling ko magiging kasalanan lang ang ghostwriting kapag hindi mo binayaran yung ghostwriter. Oo, di ba? Kasi pwede silang Pwede post ka, no? Ipapost ka. Scammer alert. Siyempre, gagamitin mo yung advantage ng fanbase mo. Sabihin mo, AI. Wala nang credibility agad yung yung claim. Siyempre, tatayo ka sa yung tablado. Pagbaba mo, magpapapicture sila. Tapos alam mo sa sarili mo, hindi ko yung gumawa ng pyesa. Mas masarap sabihin. Parang ang hirap nun, no? Parang challenging yun kung gaano katigas yung mukha mo. Pero mo sisikmura yun, di ba? Pero biro, siya, parang... siguro sa tagal din, sa tagal na natin sa eksena, di ba? Kumbaga,
iba yung brainstorming din ng nadudulot ng brainstorming. Hindi naman siya yung direct na magpapasulat ka lang tapos naka-set up na lahat. Kumbaga, Yung kakabisaduhin mo na lang, no? oh, may mas maganda siguro kung parang suggestion, agree to disagree or Ideya. oh. Papasahan ka ng ideya. Minsan kasi may Ano ano, bahala? may mga bagay na hindi tayo nakikita na sila nakikita. Pero sa kabilang banda kasi parang parang pride din kasi yun nung nung MC Oo, mismo. nung MC Kumbaga, mismo. parang Oo. tayo kung mananalo ako tapos alam ko sa sarili ko na may ginamit ako na binigay lang ng apports. Kumbaga isa yun sa natin kumbaga sa ego natin. Ba't ko kailangan gamitin yan? Kaya ko namang magsulat ng mas malakas yan, di ba? Kumbaga, yun Hindi. kasi lahat kami mga competitors feeling namin mas magaling kami sa isa't isa. Minsan naman pag goal, Kami di ba? Matric lang. Pag goal, magagamit mo pag goal ka na sa oras eh. Tapos pag naglaban kayo, susumbat niya. Yun yung mahirap. Di ba? Nagtatanim lang mo. Oo. Tatalim ng Yan Nasa lang. labas na yung screenshot. Okay, moving forward sa next question. In a way, paano kayo, like, nagkaharap, kunyari, magkaibigan kayo sa labas ng battle rap. Paano nyo kakayang mag-battle sa stage ng magkalaban, tapos magsasalita ng Ako muna. Madali lang yun. Madali lang, kunyari, si Lance, kaibigan mo. Close kayo. Pagdating ng laban, idamay mo yung pamilya niya. Hindi, ito example to pare. Si Zaki, tropa ko na yun before mag-flip top. Siyempre ako, oversharing minsan. Nakwento ko, ate ko, taga-wawawin. Tapos magugulat ako. Magugulat pa ba ako? Sinabi ko sa kanya Tapos gagamitin sa battle. Ba, yun talaga yung purpose, no? Kakaibiganin mo muna yung lahat Oo. ng MC para makakuha ka na ng angles. Ang feeling ko kung seryosong sagot dyan sa bagay na yan, may mga, kung tunay mong kaibigan tinapat sa'yo at may pinagsamahan kayo, feeling ko hindi mo babasta-bastahin kasi parang disrespect sa friendship nyo yun na parang porkit kaibigan kita, iisihan kita, di parang tingin ko sa'yo, mahina ka. Kumpara sa all out kayo na kung ano man mangyari o outcome ng laban, kapag all out yung binigay nyo, di ba? Parang, Parehas kayong magbe-benefit. oo. Tsaka nangyayari din naman siya kahit sa sports. Oo. Minsan kahit, Oo, kahit di ba, saan. magka-team kayo, pwede kayong maging magkalaban sa boxing, Sipuhin MMA, mo. magsusuntukan kayo sa Basketball, mukha. no? Parang So, yun na yung highest form of respect na pwede mong ibigay sa kaibigan mo na nire-respeto mo. Oo. Na ang babuyin siya ng sagad. Pero pwede rin kayong magkaroon ng usapan na kung may friendship talaga kayong nagmamatter, pwede kayong magkaroon ng usapan na may off-limits. Pwede yon. Pero pwede rin wala. Or may usapan tapos wag sumunod. Oo, pwede rin. Try to rin mo na rin. Try to rin mo. Di, pwede rin naman talaga yan yung usapan. Tapos yung sabihin mo na usapan. lang, battle lang yun. Hindi, tsaka ngayon, mas madali nang maglaban yung magtotropa tas magtotodohan. Kasi may royalty Magtropa kayo Siyempre, kailangan yung pagandahin yung laban nyo. So, pag maganda yung laban nyo, buhay yung pamilya nyo. Di ba? So, Ganun yun. ito nga pala ang Minsan lang magsalita si Nico, pero royalty Okay, agad yun. no? So since ngayon lang nagsalita si Nico, Nick, tanong ko lang, anong klaseng akata yung makikita namin dito? May ano ba? May something nanginiglat ka ba? Ayun nga simula nung tumanggap ako ng battle rap, balik kupal na naman ako. Yung mga katulong sa bahay, kawawa. Umaga pa lang, lalaitin ko na, puking na mo, pangit ng mukha mo, wag ka sa harapan ko. Mawalan akong gana kumain, ganun. Yung sinangag, tutong, tangina, ikaw prito ko dito Ginaganon ko, ganun na talaga, parang kung familiar kayo sa method acting. Ganun ko siya ginagawa. Parang, Method acting, na pare. parang, tangina ko palang tong battle rap, kailangan. Sa current lineup natin right now with ABL, kanino mo gustong i-apply ang ano mo? Siyempre kay Badang, putang yan. Sino pa bang pinaka pwedeng kupalin dito? Si Tito Badang na yan. Kasi to, pinanganak tong kupal. Nabubuhay na kupal.
Kaya mamamati din ang kupal yan. Nasa dugo na yan eh. Sabi nga ni Joker, pag magaling ka sa isang bagay, wag mong gagawin ng libre. Magaling ako mangupal. O, bayaran niyo ako para mangupal. Pero hindi lang kay Nico. Kumbaga, para sa akin, isa sa mga toxic na, na effect ng battle rap eh. Nagiging kupal ka talaga. Kumbaga, alam yun. Alam namin yun. Kami nga ni Lance, minsan nag-uusap kami. Magtatawagan kami. Lance, init na naman ng ulo ko. Wala, battle rapper mood na naman eh. Nasigawan. Oo, tapos siya, parang malamigin yung ulo niya kasi wala siyang battle. Tapos ngayon may battle na siyang Ano init yan, na rin diss ang ba ulo yan? niya. Lance, battle rapper mode ka na rin. Parang inaano mo ba? Dinidiin mo ba na wala akong laban kasi hindi ako binibigyan? Oo, parang ganun. Kaya ka bumuo na ako ng sariling liga, pare. Sa tingin nyo, sino yung mga hindi dapat nandito sa Accents Battle League or sino naman yung mga dapat nandito? Dapat Isa. Mula kay John. Sige, Jo. Ako dapat talaga nandito ako. Tangina, kahiyaan na lang yan, bubuo kayo ng Battle League, di nyo ako kukunin. Tangina, di ba? Parang nyo naman sinagasaan pagiging sikat ko yung boy. Respeto, tangina nga. PSP nga lahat ng event na nandun ako di ba? Ngayon bubuo kayong bagong liga, isama nyo ako dyan. Okay. Kaya yung mga wala dito, yung mga yung mga loyalty. Kasi kami mga aliping kami ng battle rap boy. Bayaran kaming mga tao. Kami ay mga nagsasalitang dollars. Hindi, pakiramdam ko lahat naman pwede. Pero yun nga, ako talaga, putang, dapat talaga dito ako. Okay, sige. Diba? Tito B. Wala lang. Masaya lang ako, nasama ako dito dahil isa sa mga, magpo-post ka pa lang, kukupaling ka na. Kaya pag nilabas ng video na to, malamang pwedeng mag-trending yan pag nagbitaw ako ng masakit na naman sa iba. Kasi yun, makakadagdag talaga yun sa promotion ng Accent. Dahil iba rin si Tito B pag nagsalita eh. Kaya iniingatan ko yan ngayon kasi alam ko naman na masyadong sensitibo ang mga Gen Z ngayon eh. Kaya ingat-ingat lang, Tito Badang. Zaki. Ako, naniniwala ako na dapat talaga andito si Tito B. Siya talaga bubuhay nito. Alay ng taon. Sino naman yung dapat wala dito? Iba ang karisma. Si Tito B din. joke lang. Yung tunay na siguro yung mga dapat na nandito, in the future, sa mga susunod na event, sana makapag-welcome din tayo ng mga newcomers na aspiring battle rappers para, alam mo yun, magkaroon din sila ng platform na masasalangan, makapaghubog rin tayo ng mga bagong MC na for the future. Okay, thank you. Lance. Ako para sa akin, dapat wala dito yung mga MC na... Wala dito. Oo. Dito na nga, wala na nga sila dito. Yung Sige, be specific. Sino? feeling, hindi, na lang, ayokong pangalanan kasi baka mawalan tayo ng mga future, pare, ang feeling ko, ang dapat wala dito yung mga MC na masyadong entitled na bayaran niyo ako ng ganito, bayaran niyo ako ng ganyan, while hindi naman kayang i-deliver. Kilala ko yun. Hindi, kasi sa akin, kung talagang deserve mo bayaran ng malaki, dapat yung ine-expect na mula sa binayaran sa'yo, ma-deliver mo. Kilala ko nga. Kaya, ang tingin ko naman na dapat nandito is yung mga MC na kayang panindigan yung hinihingi nilang presyo. Yun talaga. Katulad ni Jonas. Tito. So, ayun, Okay. parang yun na yung pinaka-point nun. Okay, sige. Lip. Sa akin parang kahit sino naman siguro eh. Di ba? Pwede dito. Pwede ding hindi. Siguro kung na lang, kung hanggang sa nila kaya dali yung sarili nila. Di ba? Kung kaya nila mag-stand out dito, why not? Papasukin mo kung ano. Di ba? Nasa kanila pa rin eh.
Ayun na lang yung masasabi ko doon. Kasi pag pinagbawalan natin sila, parang kabaro pa rin natin yun. Di ba? Okay, sige. Thank you. Pat, Para sa akin, yung mga dapat nandito, yung mga, syempre yung mga open-minded na MCs, yung hindi ba masyadong nililink yung mga ganitong pangyayari sa ibang bagay, kumbaga parang, di ako sasali dyan kasi feeling ko masasagasaan ko si ganito o ganyan. Kumbaga parang, yun, yung mga open-minded lang na ginagawa lang to dahil syempre gusto rin nila yung ginagawa nila, gusto nilang buhayin yung mga pamilya nila at yun, yung para sa akin naman, yung mga dapat wala dito, yung kabaliktaran nun, yung mga close-minded, di ba? Yung feeling nila, kumakalaban tayo, yung mga ganong bagay ba, o meron tayong tinatagong, o may hidden agenda tayo sa ginagawa natin, na kung tutusin, ginagawa lang naman natin to dahil mahal natin to, at syempre, para lang din, ito na yung ano natin ito na yung parang, ano natin, bread and butter natin, kumbaga. okay. Akata. Ngayon, siguro sa battle rap na lang in general, no, na parang tingin ko dapat wala sa battle rap yung respeto sa LGBT community, pero dapat wala sa battle rap yung gagawa ka ng battle rap tapos ikaw mismo iyaking ka, bating. Yun yung dapat yung wala sa battle rap. Tapos ang nasa battle rap, yung tangina, kahit anong sabihin sa'yo, pag uwi mo, hindi na ikaw yun. Yung tangina, sinabi lang yun dun eh. Hindi naman niya alam yung araw-araw na buhay ko eh. Mga ganong mindset. So, tingin ko yun yung mga battle rapper talaga. Yung kayang makipagkupalan ng isang oras todo. Tapos pagbalik sa bahay, ibang tao. Ganun. Para trabaho lang, hindi yung battle rapper ka 24/7. Pangit yun. Okay. Right. Okay. Moving on sa next phase. Ang tanong naman, sino dito sa mga pangalan na nandyan sa table yung gusto nyong makalaban personally? Seryoso. Kahit sino pwedeng sumagot na. Ako gusto ko si Tito Badang ulit eh. Ako rin, badang. Madang din ako. Majority tayo. Blockbuster si Tito Badang, oh. Galing nyo, ang galing Ako rin, badang. Kasi, Batang talaga. Hindi, ikaw. Ang dami ko palang trabaho. Sige lang. Battle league pala to eh. BBL. Pero seryoso, si Tito Badang talaga gusto kong makalaban ulit. Dahil paramdam ko may unfinished pa kami nito eh. Dahil kinalaban ulit ako nito sa sa Facebook. Naglaban ulit kami na paramdam ko putang ina, marami pa akong gusto palang sabihin sa'yo, hindi ko pa pala nasabi. Okay. Yun, si Tito Badang. Marami silang hinanakit sa akin. Okay lang, basta trabaho tayo. Wala naman akong pakialam dyan, no? Ikaw, Tito B. Pera tayo. Sinong gusto mong personally? Lahat din sila. Di ba? Oh. Sabay-sabay pa yung lahat eh. Puta. Sama nyo na buong liga ng iba. Kaya nga Tito B versus everyone, di ba? Yun, Tito B. Hindi. Kaya nga in demand kasi acquitted. Oh. Siyempre, may papel tayo eh. Di ba? Sige lang, kahit sino, pukin na ba? Mga tao lang yan, tumatay din yung mga hayop na yan. Babaho din ng mga tao yan, pukin na ina, bakit mo kakatakutan yan? Bate lang yan. Pagbaba niya naman ng entablado, tropa-tropa ko, no? Plastikan, di ba? Kinangina. Ganun lang kasimple yan, tangina, laruin mo, nilalaro ka nila, laruin mo rin sila. Tangina. Ganun lang kasimple yun, tangina nyo lahat. Zach, sinong gusto mo makalaban? Yung totoo man yung seryoso. Seryoso ako. Si Tito B talaga. Pero, siguro yung mga hindi ko pa nakakalaban dito si Lance, nakalaban ko na. Si Jonas, hindi pa. Si Akata, hindi pa. Si Invictus, hindi pa. Si Padang, hindi pa. So, probably gano'n naman ang mangyayari. Madya-jumble naman yung mga match-up siguro. So, looking forward ako kung sakaling makasaya yung mga match-up na yun. At
panigurado kahit kanino naman ako natatapat ay nagiging entertaining at candidate for Battle of the Night lagi. So, yun. Excited ako. O baka pwede rin kaming mag-rematch ni Lance. Sama ko naman natin ko. Ikaw, Lance, sino naman? Ako, dahil lahat to kaibigan ko na at lahat to na kasama ko na sa mga bagay na hindi na pwede ikwento sa gantong platform. Feeling ko si Zentlo. Ayan. Tina-target ko talaga to si Zentlo dahil itong platform na ibibigay ng Accents more on more on focus sa art. Kaya kung ako papapiliin pare si Zentlo na para malabas ko rin yung style ko na dati ko pa wina-water down kasi kailangan mag-cater sa crowd. Okay. Sige. Sa akin gusto ko makalaban si Sen. Pero mas trip ko siguro si Pat, si Invictus. Kasi naalala mo yung isa buhay 20... Uy, neto na. 2020. Dapat kami ni Pat yung magkalaban. Tapos ginawa niyo akong Sinubstitute si Lance kasi May COVID. may COVID dun, di ba? May COVID ka ba nun? Hindi, nagka-COVID. Parang narinig ko, parang ganun. reason lang daw yun. Natakot yata. Hindi, ayun lang. Yung parang iba rin yung naging gigil ko nun nung si Pat na yung... Yung material ba na ginamit mo sa sa short notice na battle, iba pa yung hinanda mo para kay Invictus? Iba pa yung kay Pat. Pero hindi naman siya buo. Tsaka baka hindi ko na siya gamitin kasi ang tagal na nun. Hindi, sa kalip. 6 years. Yung laban natin. Kumbaga, kasi yun eh. Sinet kasi yun, wala pang COVID. Di ba? Parang sinabi ako, sino sasali ng isa buhay. Tapos biglang nag-lockdown. Kaya nagsimula yun, alam ko, July na, August, yung round 1 nun. August na yata. August, round 1. Kasi si Lance yung round 1 ko eh, di ba? Pero sinabi ko yata, parang mga pa lang, May, sabi ko, Sir, hindi pa ba tayo mag-uumpisa? Kasi parang yun yung time na palala yung COVID. Tapos naka-lockdown na tayo lahat. Kaya nakiusap din ako. Pero sa kabilang banda, kumbaga, ganda sana kasi syempre, lip cram yan. Tapos nung mga panahon na yun talagang isa rin si lip cram sa mga Pero yun nga pala, tanong mo nga pala. So, hindi ko muna. Yun nga. Yun lang. Si Pat lang din talaga yung isa sa gusto kong makalaban. Okay. Para matesting ko rin si Pat kung ano yung presensya niya sa stage kasi sa video grabe. Sabi ko kung nakatapat ko kaya ito nung magpa-finals kaya ako noon, di ba? Okay. Alam ko na yung hugot mo. Hindi, tsaka ang tagal ng panahon. Siguro mas magandang pokpokan yung Pat. Tingin mo. Saka pares tayong tinalo ni Katana. Oo, no. Invictus. Kasi kagabi. Seryoso rin ako kay Tito B nung una. Kasi syempre, kumbaga kung si Badang kasi, no disrespect kay Kuya Badang Kumbaga, alam mo sa kanya na, kaya niya mag one-liner, kaya niya, kapag bumibenta siya sa crowd, kaya niya talagang dalhin yung laban. Kumbaga, ang dami niyang laban na pinapanood namin na tawa lang talaga kami ng tawa. Kumbaga, ikaw bilang lyricist, kumbaga, paano ka mag-a-adjust sa ganong kalaban? Yun yung exciting din. Silip kasi, o kaya kahit sino pa dito, kumbaga kahit labanan mo sila, alam mong may tendency na mag-technical bigla eh. So, kumbaga parang andun pa rin yung, kailangan mag-technical ako, kailangan lakasan ko yung sulat ko. Pero kay Badak kasi feeling ko magiging loose ka lang, kumbaga experimental, ganun. At yun, feeling ko doon lumalabas yung mga, yung mga panibagong technique, saka approach sa battle rap. Okay. Kaya yun. Akata. Okay naman silang kalaban natin. Basta gusto ko million views talaga. Ayoko na ng pityo-pityong battle rap na hindi pinag-uusapan. Kaya, ayun. Isa siguro si EJ Power para magkasubakon kami ng dilim. Yung parang, puking ina mo, madilim ka pala ha. Tingnan natin kung mas madilim yung dilim ng Amerika sa dilim ng may corruption sa Pilipinas.
Tama. Ano, mas madilim kami dito. Tangay ng kupal. Si EJ? Oo, masarap gawin yon. Sino sa labas ng Accents Battle League yung gusto nyong makalaban? Kung sa labas, ang target ko talaga, dalawa na lang nga sabi ko Kung babattle ako, dalawa na lang Sinyo o Zaito na lang. Para sa akin kasi, parang yun na lang, doon na lang lalabas yung gusto kong mapalabas Yun, yung dalawa. Kung sakaling papipiliin talaga ako ng nawala dito, yun, Sinyo at Zaito. Ako naman, si Shernan, talagang, muntik na kami mag-battle yan sa, sa PSP. Kaso, alam na natin yung tono. Kaya hindi natuloy. Pero gusto rin ni Shernan na mag-battle kami. Nag-uusap na kami niyan Kaya gusto ko sana matuloy. Para, para magandang labanan yon. Okay, Zaki. Ako gusto ko makalaban yung mga pinakamagagaling sa battle rap. Kahit sino man yan. GL. Name drop. Yan. Yeah, gusto ko makalaban si GL. Si EJ Power, gusto ko rin makalaban kasi isa siya sa pinaka-salbahe at pinaka-kupal at gusto ko matesting yung sarili ko sa ganong challenge. At feeling ko kaya kong tapatan yung ganong kakupalan Alam mo yon. At pag ganong mga kalaban, gaganahan ka talaga. May mga match-up kasi na tanginang yan. Parang sinulatan mo na lang para sa para sa pera alam mo yon. Pero may mga match-up na hindi ka papatulugin at yun, GL, EJ Power, Tipsy. Pwede. Yeah. Lance. Ako, sa seryosong sagot ko dyan, ang gusto kong kalabanin na labas sa roster, una sa lahat, siguro lahat ng uprising. Seryoso to, hindi dahil may hidwaan or may issue. Kasi sa akin, kaya gusto ko kalaban ng uprising, gusto kong patunayan na ako yung pinakamagaling sa aspeto ng lyrical, pare. Parang tinalo ko si Sayed na idol ko. Ang next target ko sana si Batas, kaso nag-retire. Alam mo yun? Naghamon siya sa backstage, tapos biglang hindi natuloy. Parang di ako makatulog nang hindi ko siya nababatibag Seryoso to. And so, yung iba pang mga lyrical ngayon na top dogs yan, si GL, si Tipsy, sino pa ba? Ito, si Zenlook. Ito na lang yung last ko nakikita na harang sa sa pagiging malalim at lyrical at technical na side ng battle rap. So, yun. Okay. Siguro sa akin Sixth Threat. Tingin ko. Kasi nag-battle kami nung 2018 ba yun? Or 16, di ko matandaan. Ang kinatalo ko lang kasi sa kanya noon, overtime ako Kaya gusto ko siyang makarematch sa gantong form na lip cramp. At syempre siguro si GL. Kung gusto ni GL ng rematch dito kasi maraming glazers na hindi pa rin ina-accept yung pagkatalo sa akin di ba? Dito natin dalhin si GL kung titignan natin talaga kung kaya ko ba talaga siyang talunin o chamba lang ba yun? Hindi, ayun, dalawang yun. Gusto ko ng rematch kay Sixth Threat at kay GL. Hindi naman para nag-aabol ako. Ang gusto ko lang ipakita, parang gusto ko lang patunayan na kahit sa entablado, kaya kitang talunin. Maglaban tayo 5 beses kita tatalunin. Parang ganun. Yun lang. Ako kasi kumbaga nauunawaan ko na kumbaga bilang na rin yung yung mga battles na pwede ko ibigay. Kasi siyang hirap na magsulat Yun yung hindi naiintindihan ng mga tao kung gaano ka-demanding yung pagsusulat. Kaya sarap magamon until may laban na kayo tapos kailangan mo na magsulat.
So feeling ko kung ako meron man akong pagbibigyan ng mga huli kong sulat, siguro yun na yung mga legacy battles yung GL, Tipsy D, Balakid, Batas. Kumbaga, yun na yung mga yung mga laban na may pwede akong patunayan. Kumbaga, in terms of writing, ganun, saka kaya ko talaga sumabay sa mga top dogs ng estilo na yun. Kaya yun yung 4 lang na yun. GL, Tipsy, Balakid, Batas. Sino bang mga may issue na battle MC? Si Balakid, pag naka-recover, sana mabigay sa akin yun. Para makamusta ko. Kamusta na yung pag-aaral mo sa UP? Puking ina mo, binatak-batak mo lang Tapos si Apok, para magkatuluyan na kaming dalawa. Si Shernan din, nanginang yan, para malait ko yung balat niyang namuti-muti. Yung pang mga pwedeng kupalin. Sa pricing, si Batas. Yan. Kakamustahin natin yung atay niyan. Is battle rap still about skill or kung sino na lang yung marketable? Ako na una. Experience ko sa big stage, minsan hindi na siya about skill. Minsan, kung sino yung mas appealing sa crowd, yun talaga yung madalas na hindi lagi, pero mas madalas na napapabura ng judges. So, pag nawala yung judging, mas babalik siya sa skills, patalasan ng skills. At yun, bawat MC mas paninindigan yung identity nila, yung character nila dahil wala silang kailangang habuling kumbaga validation ng crowd Hindi nila alam mo yun. So, yun. Okay. Aside kay Zaki, sino pang may insight doon? Joe, ano sa tingin mo? Tungkol dun sa unang tanong sa Kung is battle rap still about skill or is it just about kung sino yung marketable or kung sino yung madaling ibenta? Hindi, para sa akin parehas Parehas kailangan. Kasi sa nakikita ko maraming sobrang galing sa mga ginagawa nila sa rap battle. Pero alam mo yung hindi sila sikat, hindi napapansin. Parang kailangan mo siyang pagsamahin para maging perfectong battle MC ka. Why not both? Di ba? Hindi ka pwedeng pumiling kailangan sikat ako. Ewak ka naman. Tapos magaling ka, hindi ka sikat. Walang mangyayari. Kailangan makuha mo siya ng sabay. Pero kung papipiliin ako, ang kailangan talaga sa stage is skill. Right. Para sa akin, mas kailangan talaga yon dahil kahit anong mangyari, sisikat pa rin siya. Tama. At pwedeng malaos yung wak para sa akin. Tsaka yung sa ganung usapin, parang pag pinag-match up mo sila, magiging stepping stone nung isa yun Di ba? Kasi kunyari, mababa yung market mo, itatapat ka sa malaking market. Pag pinag-match up kayo, dun may tendency na dun makikita yung ma-appreciate yung skills mo. Benefit. Magbe-benefit siya. Parehas. Di ba? Parang ganun din ba? Hindi mo na lang alam kung, hindi, kailangan mo lang mag-balance yun Mag-meet sa gitna. Saka at the end of the day, business pa rin ang battle. Mismo. Kailangan maging sustainable ng liga para tumakbo. Kumbaga, parang tanong lang yan sa music Magandang tunog o magandang lyrics? Why Mismo. not both? Yun Diba? yung pinaka. Kaya may mga nakikinig na sa lyrics nakabase, yung iba sa palo na lang ng beat. Parang Siguro, dito sa ligang to, dapat talaga mabalanse. Tama si Jonas. Feeling ko yun. Okay. Para sa akin, sabay. Kasi minsan yung mga pagod na sa trabaho, tapos manonood ka ng battle, puro seryoso, mabubuisit ka rin Kailangan mo din maging masaya, di ba? Hindi, totoo, reality yan. Puta, dami na ang problema sa Pilipinas, yung papanonoorin mo, hinugot ang bituka ni puta. Tapos hindi naman pala totoo. Mas maganda yung masaya, di ba? Parang ganun lang, balanse na lang yung liga para hindi naman nakakaburat, hindi boring, di ba? Ganun lang naman kasimple. Lalo na sa bansa natin na napakadilim na puro korupsyon.
Tapos ganun pa makikita mo, hindi na ako manonood. Di ba? Tama. Hindi na rin ako babattle, magne-negosyo na lang ako. Ganun lang kasimple. Pasok pa rin business. Okay, in terms of hunger and motivation nyo sa battle rap, ano pa yung pinaglalaban nyo ngayon? Feeling ko yung yung importansya namin as an artist. Oh. Kasi ang pinaglalaban to Pinaglalaban nyo ngayon? As kasi an kami MC. as battle rapper, higit 10 years na, no? Naranasan namin yung magkaroon ng royalty nung mga nakakailan-kailan lang. So sa tagal namin bumabattle, hindi kami nakikinabang sa pinaghirapan namin. Wala namang masama doon kasi wala naman sa kasulatan yun, wala naman pinangako sa amin. Pero dito siguro ang pinaglalaban ko, imbis na maging cash grab lang yung culture na to para sa lahat ng marketable na, alam mo yun, nang hihingi ng ganito, ng ganyan. Why not patunayan na lang namin na deserve namin bayaran ng malaki. Okay. At magkaroon kami ng parte sa ginawa namin. Right. Pat, sige, may sasabihin ka. Ano yung pinaglalaban mo ngayon as an MC? Ganun din eh. Kasi syempre, kami, ewan ko, pare-pares naman kami dito. Dekada na namin ginagawa to eh. Kumbaga, tapos na lahat ng mga pinaglalaban namin, pinapatunayan namin. Feeling ko, lahat kami dito nag-agree kapag sinabi ko na ito, ginagawa na namin to para lang. Hindi, syempre, bukod sa pagmamahal sa ginagawa, na hindi na matatanggal yun eh, kahit anong mangyari. Feeling ko ginagawa namin to lahat para sa para syempre sa mas maayos na Mas secure. o mas secure na future, 'di ba? Lalo na, pare, na lalo kung pinaghirapan. Di ba, parang ang pinaka-pinaglalaban natin is magkaroon ng ownership, magkaroon ng parte. So, para naman makinabang yung mga namin, nasa binubuhay namin sa pinaghirapan din namin. Alam mo yun, parang Yeah. Okay. hindi lang one-time payment. Saka kapag umabot ka na sa puntong financially stable ka na hindi mo na hinahabol yung pera. Minsan doon nga bumabalik yung yung pagmamahal sa ginagawa no. Kumbaga dati ginagawa natin to, halos di nga tayo binabayaran, di ba? Pero nakakapagsulat tayo. Mas mamimiss mo. Tapos handa kang biumahe. Oo. Kahit, alam mo yun, abono ka pa. Siguro sa akin, ang bukod dun sa gutom at siguro nakikita ko kaya na lang namin to ginagawa bukod sa pagmamahal dahil para sa mga susunod pang nangangarap. Dahil marami pang magagaling ngayon na lumalabas eh. Kung hindi na namin gagawin yung mga ganitong bagay, hindi sila ma-motivate na gawin yung mga pangarap pa nila eh. Kaya dapat bukod sa gagalingan namin para sa sarili namin, para din sa mga susunod na sasampa sa stage na mamimera din. Hanggat may Okay, nag-aabang, sige. no? Sige, eto. Para sa lahat ulit. Sige. So, ano yung what's something the culture believes about you na hindi totoo? So, ano yung something na pinaniniwalaan sa inyo ng scene, ng eksena, or ng culture na hindi totoo? Magkakaaway kami. Kasi Sige. yung camaraderie ng ng mga battle MCs kapag kumbaga di ba? Siguro personal, Pat. Kunyari, sa'yo mismo, ano yung tingin sa'yo nung eksena or ng kultura na hindi naman totoo? Seryoso ako. Hindi ako nagpapatawa, hindi ako tumatawa. Parang baliktad kasi siya talaga sa personal. Kung ano yung character ko sa stage, niiwan ko talaga eh. Pagdating sa ako eh. Kaya nga yun yung hindi ko maintindihan sa sarili ko. Ba't di ko kaya magpatawa sa stage? Pero pag sa tropa-tropa, parang halos ako yung halos ako lagi yung nagpapatawa eh. Ayun, yun yung sa akin. Sige, Nico. Ako, mali si Enigma ng tingin niya sa akin. Okay.
Mali siya na na inisip niya na kalaban ako, na inaaway ko yung flip-top. Mali siya dun. Kasi ang totoo nun, kaya ako sinabi yung mga yun, para umayos yung takbo ng liga, maging maayos yung buhay ng mga battle MC outside battle rap. Yun talaga yun. So, kung titignan mo kung kalaban, mali ka. Yun lang. Okay. Sa'yo, Jonas. Yung lobat no, di ba? Alam na akong pagsalita yung pre. Di ba? Bubuksan mo nga. Yan. Sa akin yung akala nila duling ako. Mali sila ron. Banlag ako eh. Magkaiba yung duling tsaka sa banlag sa mga nagko-comment dyan na duling daw ako. Banlag ako pre. Nakaya ko kayong tignan kahit nasa pinakasulok kayo ng Okay. Hindi, yung sinasabi nilang puro lang daw ako patawa. Tangina, kaya ko rin manakit ng tao eh. Pero kasi pinipili ko lang talagang maging kaibigan pa rin yung makakaharap ko sa stage pagbaba ko ng... Hindi kasi lahat kayang tumanggap ng masasakit na salita hanggang pagbaba mo ng stage. Pre, tropa tayo ba? Tangina mo, binastos mo kung gago ka. Yun, kaya ko ring manalbahe pero mabait akong tao. Alam niya ni Papa Jesus. Tito B. Ako? Wala na akong sasabihin eh. Kasi lahat naman, aligasyon lang lahat eh. Kasi ako may pinangahawakan ako. Sila may pinangahawakan ba? Kahit saan kami magkita. May pinangahawakan. Di ba? Pinangahawakan. Tsaka, kasi madali lang magsalita. Madali lang mag-comment. Pero hindi ka makakuha ng passport pag may kaso ka. Yun lang naman yan eh. Makapunta ka ba na ibang bansa? Immigration pa lang, yari ka na. Ako, sige, magkakakampi kayo lahat. Ako, kaya ko. Nakakuha nga ako ng passport eh. Pukin na yun eh. Di ba? Kaya yung mga puro aligasyon lang, okay lang yun. Di ba? Pantang Epstein na yan. Wala akong dapat ipaliwanag sa mga mangmang. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Hindi, putang ina, kung matalino ka, alam mo yung batas eh. Di ba? Ganun lang kasimple kasi may mga tao na sobrang tatalino pero hindi nila alam yung due process of law ng bansa. Di ba? Kumbaga, mangmang sila. Kaya, maraming magagaling dyan. Bumatel o magsalita lang kung sino mga nakapag-aral. Pero pagdating sa law, loko-loko. Wala kayong alam. Siguro yung common misconception sa akin at sa mga MC, iniisip nila na kung ano kami sa stage, lalo na ako na agresibo, salbahe. Minsan sa totoong buhay, medyo nai-intimidate sila sa amin dahil masyado nila kaming nakilala sa the way nila kami pinapanood. O sa karakter namin sa stage. Pero sa totoo lang, di lang kami rapper, kami din ay mga artista. So, gumaganap kami ng mga characters namin sa stage. Pero malaking parte nun, totoo rin talaga. Mga sinasabi namin, minsan kaling din talaga sa puso namin yon, minsan katarantaduhan lang. At kung ano man ang iniisip nila sa amin, we don't give a fuck. Kasi di na namin control yun eh. Ganyan naman ang mga fans. When you're up, andyan sila. Pag nasa baba ka, sila din yung mga tatadyak sa'yo. So, bilang artist, natutunan ko na dapat no fucks given ka rin sa opinion ng iba tungkol sa'yo. Ako, madalas yun eh. Yung tingin nila sa akin na hindi ko na kayang gawin yung ginagawa ko dati. Yun yung feeling ko na misconception sa akin na lipas na, kinalawang na, hindi na kayang higitan yung nagawa dati. Yun nga, nantitrip na kasi ako ng mga huli. Kaya itong unang battle ko sa ABL, yung patunay na hindi lang basta kaya kong gawin yung ginagawa ko dati, kundi kaya ko pang higitan. Yan.
Yun, sa akin, typical lang din. Kung ano kami sa entablado, minsan ganun nila kami tignan. Kung kupal ka, tingin nila kupal ka. Pero hanggang comment na lang naman yun, hindi naman nila kayang sabihin sa'yo personal yun eh. Diba? Wala namang haharap sa'yo na sasabihin na, ano mo, kupal ka. Wala naman Ganun eh. Kaya ganun lang. Parang parte na yun ng pagiging battle MC mo. Kung ano ka sa entablado, ganun ka nila titignan hanggang pagbaba mo. Ano na lang yung ine-expect nyo ngayon sa bagong liga na ginawa natin sa Accents Battle League? Aside sa mga napag-usapan natin, syempre, ano pa yung ibang ine-expect nyo na mabibigay natin na hindi nabibigay ng ibang league? Not just in terms of kung ano yung napag-usapan natin, pero in a way, like, pati yung experience and everything. Oh, yun. Siguro yung mga pangarap namin bilang battle rapper, yung mga conditions ba, yung mga environment namin habang lumalaban. Kunwari, gusto namin small room, gusto namin bilang lang yung tao. Kasi ngayon, sa sa estado namin ngayon, hindi na namin masyadong nagagawa yun. Yung tipong nasa maliit na lang, di ba? Tapos, yun, yung mga ganun. Yung mga big, dahil nga iba na yung status ng name natin, tapos itatapat pa sa big name din, hindi na siya pwedeng malagay sa small room lang eh. Tsaka para siyang mas magandang energy yung mapapakita sa video tsaka sa live. Kasi kung ganun lang yung setup natin, no? Kung walang judging, makikita natin siya as teamwork. Yung ito yung ina-expect ko tsaka inaasahan sa Battle League. Makakita kami ng nag-work together na artists or magiging collabo siya. Imbis na laban. Na hindi rin naman scripted, pare. Alam mo yun. Okay. Siguro, sa mga ibang liga kong nasalangan, ang ine-expect ko or gusto kong makita sa ABL is longevity. Yun ang isa sa hindi nagagawa ng mga ibang liga is magtagal. At siguro tournaments para every year may itatanghal na champion at mas maging exciting yung taon dahil may ina-anticipate silang mga match-ups. At gaya ng sabi ko kanina, mag-build up ng mga up and coming na MCs dahil marami pa mga MCs na hindi pa nakakasalang ng big stage na nangangarap pa rin at skilled din at kaya ring alam mo yun, mag-contribute sa platform na to. Ako naman, nabigyan ng boses na naman si yung mga banang flip top. Kaya nga ABL akat na badang lanseta, di ba? Kaya ito lang yung masasabi ko. Nagkaroon ng boses na naman. Kaya salamat. Okay. Sa akin, ang nakikita ko dito sa ABL, base sa experience ko, sobrang solid dahil bukod dun sa mga terms na pabor din sa amin, nakita ko na kung paano nyo siniset lagi, kung paano kayo mag-set ng halimbawa na lang neto na hindi to ginagawa ng iba, pero ito kailangan na napaka-formal na ginagawa para mas mapaganda yung paghahanda sa paparating na laban. At yun, pakiramdam ko, sobrang solid naman din talaga. At nandito si Tito Badang. Pahabol lang na ang ina-expect ko dahil binigyan nyo kami ng free will, freedom sa paano namin ibebenta sarili namin. Dito ina-expect ko yung lulutang yung pagiging artist sa hindi. Kumbaga, dito mapapatunayan kung ikaw ba talaga yung tingin mo sa sarili mo? Kaya mo ba talagang panindigan yung imaheng pinoportray mo? Yan. Ayun, ako, ine-expect ko dito sana. Wish pala no? Sana magkaroon pa ng mas may class pa yung battle rap dahil sa ABL. Yung parang
uy, walang naglalaplapan ah. Parang walang baklaan masyado, tas talagang sining, literatura. Na parang, ito ang battle rap na pag-uusapan, pwedeng i-discuss ng mga nag-aaral ng mabuti, hindi yung, alam mo yun, topic ka sa tindahan. Parang gano'n. Yun lang, sana magkaroon ng mas angat na mentalidad yung mga taga-suporta. At dahil parang product, kami na mismo yung product namin, dito yung outcome namin sa amin isisisi. Kumbaga, kung magpabaya kami, yun yung kikitain namin. Kung gagawin namin yung trabaho namin, papaldo kami parehas. Yun. Gusto kami, bilang MC, may mga iniingatan din tayong branding sa, di ba? Kaya tingin ko naman wala magpapabaya. Tsaka sana, ang in-expect ko sa ABL, sana dalin ng ABL yung battle rap sa mga elite or sa mga, ano ba tawag dyan, middle class or yung mas matataas pa. Socialite, no? Tanggapin siya as, as Sponsored, official. sponsored Official by na talaga. Atong Ang, mga ganun. Yo, Lanceta nga pala. Iniimbitahan ko kayong lahat, lalo sa mga tunay na sumusuporta sa battle rap na kultura. Magkita-kita tayo sa Element Centuries. Gaganapin to sa June 12. At para sa mga naniniwala pa rin sa akin, huwag niyong papalampasin tong pagkakataon na makita si Lanceta na tumodo at sirain ulit ang entablado. Kita-kits!